I earn an extra 150,000 pesos using this credit card hack, and that is on top pa dun sa mga rewards and cashback na nakuha ko sa mga credit cards ko. And that is just one of the 5 not so common credit card hacks na ituturo ko sa inyo dito sa video na to. Not so common meaning hindi ito yung mga common na credit card hacks na naririnig natin na always pay on time, get rewards, and iba-iba pa. Ito yung mga credit card hacks na talagang iilan lang yung nakakaalam and talagang pwedeng makapagbigay sa'yo ng additional benefits. Number 1 na dyan is yung tinatawag nilang double dipping ng rewards or cashback and other benefits. Pag sinabi mong double dipping, ibig sabihin may benefit ka na doon sa credit card mo pero meron kang additional benefit na nakukuha sa paggamit ng credit card na yun. A perfect example dito is yung paggamit mo ng credit card mo sa isang online store katulad ng Lazada, Shopee, Zalora at iba pa. Alam naman natin na every time na gagamitin mo yung credit card mo, you're either going to earn points or cashback. Pero on top of that, nakakakuha ka rin ng mga Lazada coins, Shopee coins at iba-iba pang mga rewards. Depende kung saan mo ginamit yung credit card mo. But honestly, yung mga nakukuha nating extra points sa Lazada, sa Shopee, those are common points and mostly lahat ng tao alam na mag-earn ka ng points kapag ginawa mo yun. But there are websites katulad ni Shopback na talaga makakakuha ka ng additional benefits in a form of cashback pag ginamit mo yung kanilang platform. So, paano nga ba nag-work tong si Shopback? So, si Shopback isa siyang rewards platform wherein nagbibigay siya ng cashback, discount vouchers, and iba-iba pang mga rewards kapag ginamit mo yung kanilang platform at bumili ka sa mga specific merchants na partner nila. So sa loob ng platform ni Shopback, makikita natin that there are different kinds of merchants katulad ng Shopee, Foodpanda, Shein, Agoda. Then makikita rin natin na bawat merchant merong nakalagay na percentage of cashback. Katulad sa Shopee, 15%, sa Foodpanda, 6%, sa Shein, 7.2, and so on and so forth. I've been using Shopback for I think more than 10 years na, no? And masasabi ko personally na sobrang rewarding nitong website na to. Lalo na pagdating sa mga travel, no? Mas gamit na gamit ko siya sa travel. Before, gamit na gamit ko yung Shopee at Lazada rito. Kaya lang kasi nagkaroon ng time na talagang binaba nila yung rate of cashback pagdating sa mga existing users ng Shopee and Lazada. Pero pagdating sa ibang mga merchants, talagang malaki pa rin yung binibigay nilang cashback. And at the same time, nagbibigay din sila ng mga discount vouchers. So talagang win-win for you. So for example, meron kang planong bilhin sa isang online merchant and you're planning to use your credit card. Kapag ginamit mo si Shopback, hindi lang points and cashback yung pwede mo makuha. You also get an additional cashback and minsan may discount vouchers pa. If you're interested to use Shopback, check the link in the description. And I think you will also get a free 100 peso cashback, no, by just spending 300 pesos using Shopback. Another not so common credit card hack na talagang hindi lang money ang masasave niya sa'yo, but syempre, most importantly, yung time na masasave niya para sa'yo is yung pag-enroll ng bills mo sa credit card mo. I know it sounds common, no, na i-enroll mo yung bill mo, for example, yung Meralco bill mo, yung postpaid bill sa yung credit card para syempre kapag dumating yung billing, babayaran na agad yun ng credit card mo. But to be honest, alam ko na marami ring tao na medyo hesitant gawin to kasi syempre, ayaw din nila na lahat ng bills nila is babayaran ng credit card. At ang gusto nila, yung credit card nila is talagang pag once lang kung kailan lang nila gusto gamitin. Syempre wala namang problema doon, lalong-lalo na if you really want to be disciplined when it comes to managing your finances. But for me, my opinion doon is yung mga bills na yun is definitely babayaran mo rin talaga. Hindi yun something na hindi mo babayaran. And for me, if that is something na talagang babayaran mo din naman, mas maganda na gamitin mo yung credit card mo kasi you will earn points at the same time. So every time na babayaran ng credit card mo yung bills mo, hindi lang yun nababayaran on time ng credit card mo, pero at the same time, you're going to earn points or cashback. And to be honest, that is time being saved sa side mo kasi hindi mo kailangan mag-spend ng oras, hindi mo kailangan mag-allot ng oras para magbayad ng bills mo manually kasi si credit card na yung bahala ron. Bukod pa rin, another opportunity na pwede mong i-take advantage is yung pag-i-enroll mo ng bill kapag meron kang annual fee. So siguro marami na sa inyo yung aware na ang pag-i-enroll ng bill ay isang option para mapawave mo yung annual fee mo. So sabi ko nga, itong mga bill na to, regardless kung anong mangyari, babayaran mo talaga yan. So kapag in-enroll mo yun sa credit card mo, for me, walang nawawala sa'yo kasi talaga naman babayaran mo nga yan. Ang maganda ron, dahil doon, pwede mong ipa-waive yung annual fee mo. Basta remember lang na pwede mong gawin yun kapag may annual fee ka na at may offer sa'yo na pwede mong mag-enroll ng bill
para mapawave yung annual fee. Kaya very important din na tatimingan mo yung annual fee mo sa pag-enroll mo ng bill para syempre mapawave mo yung annual fee mo. And speaking of timing, syempre isa sa mga not so common credit card hack is yung pagta-timing ng purchases mo doon sa mga existing promos ng bangko mo. Most of the time, we buy something based on need. For example, ayaw mo na ng phone mo o kaya medyo parang luma na yung TV mo o kaya hindi na lumalamig yung ref. So if you have a credit card, agad-agad minsan gusto mong palitan agad yan. But the hack comes kapag naisip mo na wait lang, pwede akong mag-antay ng konti, i-check ko muna yung mga specific promos na pwede kong i-apply dito sa gagawin kong purchase. Let's say gumagana pa naman yung ref mo, gumagana pa naman yung TV mo, baka pwede kang mag-antay muna na may promo na maganda, take advantage para syempre hindi naman sayang yung paggamit mo ng credit card. I remember one time, kailangan namin ng bagong washing machine kasi syempre medyo luma na yung existing. But since gumagana pa rin naman siya, we were able to wait at nakakuha kami ng isang promo sa Metrobank and Abinson na talaga namang very rewarding kasi yung promo na yon is automatic washing machine pero may libreng TV. So isipin mo, naglalaba ka na, nakakanood ka pa. Ang maganda pa ron, usually yung mga ganong promos is promo ng merchant, okay? So kung may promo pa yung bangko mo, iba pa yun. So for example, natapat din na yung bangko mo may promo na free item kapag naabot mo yung gantong klase ng price level, then definitely makukuha mo rin yung promo na yun. Of course, bukod pa yun sa mga points, cashback na pwede mo makuha. Isa pang dapat ina-align mo is yung paggamit ng credit card mo based kung saan siya dapat ginagamit. So nahin ko na rin to sa last video natin na yung credit card natin may mga strengths yan. Okay? Alam natin na yung cashback credit cards, maganda yan sa mga essential spending katulad ng grocery, utility bills, gastos and spending, and yung mga rewards credit card naman is maganda sa mga dining, shopping, and iba pa. So I really don't think na hindi common tong hack na to, Siguro sadyang maraming tao lang yung hindi ginagawa. Kasi personally, pag ako gagamit ng credit card, usually kung anong madukot ko, yun yung gagamitin ko. And of course, syempre, kung ano yung credit card na may available credit limit, yun yung gagamitin ko. So hindi man not so common itong credit card na hack na to, maganda pa rin na syempre, pinapractice natin to kasi doon natin ma-maximize talaga yung credit card. Another not so common hack applies naman pagdating sa mga pagkuha ng mga welcome gift. So syempre, alam naman natin, maraming credit cards kapag nag-apply ka, may mga welcome gift kang makukuha. Kaya lang, minsan hindi mo makukuha yun basta-basta nang wala silang makukuha rin. So normally may condition yun, Pagkuha mo ng credit card mo, spend 20,000. Wala silang makukuha rin. So normally may condition yun, Pagkuha mo ng credit card mo, spend 20,000 pesos, spend 30,000 pesos within 60 days bago mo makuha yung benefit. Question is, paano kung wala ka pa namang paggagamitan, wala ka pa namang planong bilhin pa, diba? Anong gagawin mo para makuha mo yung welcome gift? Syempre, hindi naman talaga natin i-advise na bumili ka ng something, Kahit hindi mo pa kailangan, bumili ka ng something para makuha mo yung welcome gift. That's totally hindi magandang gawin. Pero kung meron kong ganon, like for example, talaga nakadyo ka naman ng bumili ng isang appliance dahil sira na, talagang hindi mo na mapagtyagaan yung meron ka, then definitely, pwede mong gamitin yun para makuha mo yung welcome gift. Pero kung wala naman, ano yung option mo, Another option na nakikita ko is, alamin mo, ano ba yung mga spending mo na talaga namang babayaran mo in the following days or the following months. So, isa na dyan, syempre, grocery. Isa na dyan, syempre, kung may mga utility bills ka, like kuryente, tubig, mga mobile phone mo, landline, or postpaid plans. Sama mo na rin dyan yung mga subscription mo like Netflix, Disney Plus, at kung ano-ano pa. So, tingnan mo dun sa mga yon, ano ba rito yung pwede kong i-advance? So, isa talaga sa magandang gawin is mag-advance ka ng grocery, Lalo na ngayon na merong mga bagyong paparating. Mas maganda na meron ka mga stock na pagkain, stock na mga dilata, at kung ano-ano pang mga pangangailangan kapag nagkaroon ng emergency. Another option is i-advance mo yung payment mo ng Meralco o kaya ng tubig, kasi definitely, babayaran mo rin naman talaga yan. Or kung meron kang mga subscription na matatapos na, consider na baka pwede this time annual yung bayaran ko. Makakatipid ako and at the same time, mas madali ko maaabot yung spending requirement para dun sa welcome gift. Basta ang rule of thumb dito is hindi mo aabotin yung spending requirement on things na hindi mo naman kailangan o talagang hindi mo naman pagkakagastusan pa. Kasi nakuha mo nga yung welcome gift pero meron ka namang item na binabayaran na hindi mo naman gusto o hindi mo naman kailangan, edi wala rin, di ba? Kaya kung gusto nyo ng mga welcome gift na walang spending requirement, check nyo na yung link ng Moneymax dito sa description. So check the link of Moneymax in the description para makapag-apply ka sa mga credit cards like HSBC, Union Bank, Metrobank, RCBC at iba pa. You will get
a welcome gift from Moneymax without any spending requirement. So those are the 5 not so common hacks na naisip ko, no, na i-share sa inyo, no. Syempre, maganda na may mga not so common hacks tayo, pero of course, kung gagawin mo yung not so common hacks pero hindi mo gagawin yung mga common na kailangan mong ginagawa katulad ng paying on time, paying full amount, then definitely useless din itong mga not so common hacks. So as much as possible, stick to the basics, then check mo kung ano pa dito yung mga pwede mong magamit to further maximize your credit card. So yun lang guys, no? I hope marami kayo natutunan dito sa video na to. And syempre, kung nagustuhan nyo itong video na to, syempre hit the like button, no? And kung di ka pa nakakapag-subscribe, of course, click the subscribe button and click the bell icon para ma-notify ka pag may mga bagong videos. Huwag nyo na rin kalimutan i-share to, lalo na kung marami kayo natutunan at meron kayong mga kakilala, no, na maganda na i-share tong gantong information, no. So yun lang, again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.